Isang motorsiklo ang hagip ng kotse sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Pero imbis na tigilan, tinakbuhan pa rin nakabundol ang biktima. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Isang lalaki ang nalalagay ngayon sa alanganin matapos umanong mahagip ng isang kotse ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa bahang ito ng Commonwealth Avenue pasado alas 2 na madaling araw. Inatahak raw ng biktima na nakilala sa pangalang Ariel Camonias ang naturang kalsada nang mahagip ng isang kotse ang mga sakong nakakarga sa kanyang motorsiklo. Sa bigat umano ng mga sako, marahil ay nawalan raw ng kontrol ang motorsiklo at tuluyan ang sumemplang. Nakamotor yung tao at may dala siyang sako sa motor niya. Yun daw ang naisagi nung nasabing sasakyan, yung kotse na kulay maroon. Tinamaan daw yung sako na nakasabit sa motor niya. Yun ang naging sanhi ng pagkabagsak niya. Ang nakabundol na sasakyan ni hindi man lang daw huminto para tulungan ang biktima. Medyo serious yung tao na nakamotor. Wala kasi siyang suot na helmet. Hindi rin daw dapat kinakargahan ng mabibigat na bagay ang mga single type na motorsiklo pagkat di naman ito dinisenyo para sa mga ganitong klase ng kargada. Naisugod na sa ospital ang biktimang si Camonias kung saan siya ay nananatiling under observation. Oscar Oida, naka-alerto 24. Ngayong kabi-kabila ang sunog, tinuruan ng kakaibang estilo ng pagliligtas sa sarili ang mga bata sa isang bahay ampunan sa Maynila. Gamit nila ang isang higanteng slide na ginagamit noon sa pagbaba ng mga labada. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Exclusive. 23 bata at 5 house parents ang namatay sa sunog na ito sa Asociación de Damas Filipinas noong 1998. Nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw habang nahihimbing ang mga biktima. Mabilis na kumalat ang apoy sa nooy kahoy na gusali. 1925, itinayo ang settlement house. Noon pa man may kakaibang fire exit na rito, ang higanteng slide na ito. Maliban sa daanan kapag may emergency, ginagamit din daw ito noon para maibaba ang mga labada mula sa ikalawang palapag ng gusali. Matapos ang malagim na sunog noong 1998, idinagdag naman ang slide na ito. It's a unique emergency exit. Sinasabi namin sa mga bata that the slide is not a playground apparatus, but rather a fire exit. Para mabilis na makalabas sa mga bata at mga house parent, hindi ikinakandado ang mga gate na nakaharang sa slide. Kadalasan, tinatalian lang ito ng telang madaling kalasin kapag may emergency. Marami sa mga bata rito, mga paslit pa lamang, pero tinuturuan na sila ng tamang posisyon sa pagbaba ng slide. They were trained already to make use of the slide. However, ang paggamit ng slide kasama yung house parents. Kasi yung mga bata namin, below 6 years old. Ang mga turo ng mga house parent tumatatak naman sa mga bata. Para sa slide? Para makalabas sa sunog! Para maiwasang maulit ang trahedya noong 1998, tinuruan din ang mga batang tumakbo palabas ng gusali sa unang tunog pa lamang ng bell na ito. May fire alarm din sa ibang bahagi ng gusali, pati na fire extinguisher. Nagkalat din ang mga exit at fire exit sign. Ang nooy gawa sa kahoy na gusali, ngayon konkreto na. Tuloy-tuloy rin ang koordinasyon ng Asociación de Damas Filipinas sa Bureau of Fire Protection. Tina Panganiban Perez, sa Hatutok, 24 Oras. Kung sakali po namang naputukan na o kaya'y nakalunok na ng paputok, ano nga ba ang pwedeng pangunang lunas sa first aid bago magtungo sa ospital? Alamin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. Bago itakbo sa ospital ang naputukan, may mga first aid na pwedeng gawin sa bahay pa lang. Sakaling makalunok ang iyong anak ng paputok tulad ng watusi, painumin agad ng egg white. Puti ng 6 na itlog kung bata, 8 kung matanda. Huwag pasusukahin ang biktima, mas makakasama ito. Yung egg white nga, yun ang mag-neutralize ng ating poison. Kalimitang na-aksidente sa pagpapaputok ay kamay o mata. Kung hindi dumurugo, huwag lagyan ng toothpaste. Hindi rin kailangang lagyan ng yelo. Mas dapat na hugasan ng sabon. Kung matindi ang pagkakasugat at pagdurugo, gamitan ng tourniquet para mabawasan ang pagdurugo at takpan ng gauze bago itakbo sa ospital. Kung matanggalan ng daliri dahil naputukan, malabo na itong maibalik pang muli. For blasting injuries, walang ano yun walang, hindi ano yan
Hindi advisable na idugtong. Unang-una, maring sira yung mga tissues niya. Pangalawa, marumi yung area. So, it will just end up sa infection. Kung mata ang maputukan, huwag pahiran ng kahit na ano. Takpan lang ito ng gauze. Tandaan, paunang lunas lang ito. Matindi man ang sugat o hindi, dapat idala sa ospital. Pinakamaganda pa rin kung makita sila ng doktor para mabigyan ng anti-tetano at saka kaukulang antibiotics. Pero para hindi na umabot pa sa pagpapa-ospital, magturotot na lang o kaya'y mag-ingay gamit ang kaldero. At huwag na lang kasing magpaputok. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Tuwang-tuwa si Comedy King Dolphy sa pagtangkilik ng fans sa kanyang latest movie na Father Jejemon. Pero ayon sa Hari ng Komedya, baka ito na raw ang kanyang huling pelikula. Makichika kay Lars Santiago, exclusive. Pwedeng-pwede nang hindi sumama si Dolphy sa nakakapagod na Parade of Stars para sa Metro Manila Film Festival, kung saan kasali ang pelikula niyang Father Jejemon. Aminado naman siyang kulang na ang kanyang lakas para sa mga ganitong gawain. Pero sa kabila nito, nanaig pa rin ang kanyang pagiging isang tunay na artista. Hindi niya binigo ang publiko na gustong makakita sa kanya. Kasi nakikita ko yung kasabikan ng mga tao eh. Saka natutuwa sila pag may parada. Kanya maging bahagi lang ako no, okay na. Baski nahihirapan ako, okay. Ang fans naman na nag-aabang nang makita si Dolphy, lumakas ang tilian dahil sa tuwa. Aba, dobleng kaligayahan ang nararamdaman ko doon. Kung nasisiyahan sila, dobleng siya ang nararamdaman ko. Kakataba ng puso, matabang-mataba. Ikinatuwa ni Dolphy na nabigyan ng General Patronage Rating ang Father Jejemon at mga pari pa mismo sa MTRCB ang nagbigay ng rating ng pelikula. Pagkatapos ng pelikulang ito, wala pa raw anumang plano ang Comedy King. Ay, naku, hindi ko na alam ang plano ko next year. Hirap na ako eh. Sabi ko nga, baka ito na ang last kong picture eh. Sabi ko nga, sa ngayon eh, gusto ko lang makapiling ang mga pamilya ko sa araw-araw. Pero hindi raw makakalimutan ni Dolphy kung paano siya minahal ng publiko na mahal niya rin. Hindi raw matatapos ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga tagahanga. Maraming salamat sa inyo mga tagahanga at lalo na ako, ang laki ng pasasalamat ko sa inyo. Laging malaking Dolphy ko dahil sa inyo. Sana tangkilikin nyo ngayon ang mga pelikulang Tagalog at pasisyahan kayo, puro magaganda at parang bawal ngayon ang pangit na pelikula. Lars Santiago, updated sa showbiz, sabi ni. May mainit pa akong chika mamaya. Tumatayong chairman ng MMFF Board of Jurors na si Edwin Lacerda. Idinipensa ang pagpili kay Aida Las Alas bilang Best Actress sa Metro Manila Film Festival. Stay tuned. Mel? Salamat din. Niraid ng mga tauhan ng Manila Police District ang mga tindahan sa Divisoria na nagbebenta ng mga pinagbabawal na paputok. Ang katwiran ng mga hinuli, naghahanap buhay lang naman daw sila. Nakatutok si Mark Zambrano. 4 na araw bago magbagong taon, ginalugad ng mga pulis Maynila ang paligid ng Divisoria. Ang kanilang target, ang mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Maging ang mga vendor na nakahambalang sa kalsada, di nakalusot sa pulisya. Agad na kinumpiska ang mga tindang Piccolo, Pla-Pla, 5-Star, Leventador, Goodbye Philippines, OG at Sintro ni Judas na kasama sa listahan ng PNP ng mga bawal na paputok. Nakikita naman po natin sa mga ospital na very devastating ang effect ng malalakas na paputok. So we are here as your station commander ng Station 11 ay monitoring itong mga nagtitinda ng mga malalakas na paputok at discouraging them na wag silang magbenta nito. Ang mga nagtitinda, iisa lang ang dinahilan sa pagbebenta. Hindi ba alam na bawal yung iba dyan, lalo yung Piccolo? Hanap buhay lang ako. Pero base sa Republic Act 7183 na nagre-regulate sa pagbebenta at paggawa ng paputok, sino mang mahuling lumalabag ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at pagmumultahin ng 20 hanggang 30,000 piso. Bawal po itong Paalala ng pulisya, huwag nang bumili ng mga paputok. Sa halip ay mga pailaw at pampaingay na lamang daw tulad ng turotot ang gamitin. Sa ganitong paraan, tiyak na may iwasan ang sakuna sa pagsalubong sa bagong taon. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Sa
sako-sakong sapatos, may stulang hulog ng langit sa San Mateo, Rizal. Ang mga katakam-takam na pagkain na kinahumalingan ngayong taong 2010. At ang Tagaytay, patok na patok. Ngayon, lalo na lumamig ang panahon. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Yan po naman ang loob ng isang supermarket dito sa Quezon City. Kitang-kita talaga ako. Nagsha-shopping pa rin talagang panahon ng pamimili. Siguro ngayon medianoche na ang pinaghahandaan ng mga kapuso natin. Mamili ng maaga para iwas sikip sa mga supermarket.